Sa mas tumitinding gera sa pagitan ng Russia at mga kalaban nitong bansa ay nagpadala na rin ang Germany ng pinakamalakas nitong warship sa Russian waters dahil sa patuloy na banta sa dagat. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Nagpadala lang naman ang Germany ng pinakamakapangyarihan nitong warship papunta sa mga tubig ng Russia. Ang destroyer na ito ay may dalang mga misil, torpedo at sapat na lakas para burahin ang isang maliit na lungsod. Ginawa ito kasabay ng paglulunsad ng Germany ng pinakamalaking Arctic naval exercise nila sa loob ng 30 taon. Ayon kay Defense Minister Boris Pistorius, malinaw ang dahilan, dumarami na ang mga banta sa dagat. Ang FGS Baden-Württemberg ay hindi basta-basta barko. Ito ang pinakabago at pinaka-advanced na warship ng Germany, isa sa 7 frigate na nagsisilbing gulugod ng lakas pandagat nila. Pero bakit nila ipapadala ito papunta sa mga tubig ng Russia? Ginawa na kasi ngayon ng Russia ang Arctic bilang isang military fortress. Nagtayo na sila ng 40 bagong military base sa kahabaan ng Arctic coastline mula noong 2015. Ang Northern Fleet ng Russia ay may 60 submarines na ngayon na nag-ooperate sa lugar na iyon. Ang barko ng Germany ay papunta sa Hilaga bilang bahagi ng tugon ng NATO. Sasali ang Baden-Württemberg sa puwersang pandagat mula sa 7 Arctic nations para sa sabayang military exercises. Ang destroyer ay may 32 vertical launch cells para sa missiles, kayang mag-track ng radar nito ng higit sa 1,000 target sabay-sabay. Ang anti-submarine warfare system ng barko ay espesyal na dinisenyo para sa operasyon sa Arctic. Ito ang nag-trigger ng deployment na ito. Ang mga Russian submarines ay matindi ang pag-track sa mga supply line ng NATO. Noong nakaraang buwan lang, na-detect ng NATO ang 17 galaw ng Russian submarines malapit sa mahahalagang shipping lanes. At hindi ito mga lumang barko mula sa Cold War era. Ang mga Yasen-class submarines ng Russia ay may dalang hypersonic missiles na kayang tumama sa target mula 1,000 milya ang layo. Nag-i-invest ngayon ang Germany ng 100 bilyong euros para sa military upgrades. Mas malaki pa ito kaysa pinagsamang defense budget ng France at Britain. Gagawa ng kasaysayan ang Baden-Württemberg sa susunod na buwan. Ito ang magiging unang German warship na dadalaw sa Greenland mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. At mahalaga ang port call na iyon sa Greenland kasi ang isla na iyan ang may control sa Greenland-Iceland-UK gap, ang tanging malalim na daanan sa pagitan ng Arctic at Atlantic Ocean. Lahat ng Russian submarine na gustong pumunta sa Atlantic ay kailangang dumaan sa mga tubig na iyan. Ayon sa NATO, ito ang pinaka-estratehikong choke point sa buong Northern Hemisphere. Magpapadala rin ang Germany ng supply ship na tinatawag na Berlin para sa 5 buwang Arctic mission. May dala itong fuel, bala at mga gamit para mapanatiling gumagana ang mga warship kahit malayo sa base. Pero agad nang gumanti ang Russia. Inanunsyo ni Admiral Alexander Moiseev na magsasagawa rin ang Northern Fleet ng combat readiness drills sa parehong ruta na dadaanan ng mga barko ng Germany. Kasama sa drills ng Russia ang 10 warship at 4 na submarines. Tinetest nila ang mga bagong Arctic weapons na dinisenyo para gumana kahit nasa -40 degrees. May kakaibang hamon na kakaharapin ang Germany sa mga tubig na ito. Hindi pa ulit nakapag-operate ang kanilang Navy sa Arctic conditions mula pa noong 1945. Kayang sirain ng yelo ang hull ng barko, i-freeze ang mga weapon system at i-blind ang radar. Nag-ensayo ng 6 na buwan sa Norway ang crew ng Baden-Württemberg. Nagpraktise sila ng anti-submarine warfare sa mga tubig na may parehong kondisyon ng Arctic. Ang hindi alam ng karamihan, pinangungunahan din ng Germany ang mga operasyon ng NATO sa Baltic Sea. Sila ang namumuno sa Quadriga 2025, isang napakalaking military exercise na may 14 na bansa at 50 warships na kasali. Kaugnay din ito ng mga kamakailang pangyayari. 2 linggo lang ang nakalipas, nahuli ang isang Russian spy ship na nagmamapa ng mga underwater cable malapit sa baybayin ng Germany. Ang mga cable na ito ang nagdadala ng 75% ng internet traffic ng buong Europe. May isang hindi inaasahang bahagi, ang Arctic mission ng Germany. Itetest ng Baden-Württemberg ang bagong under-ice navigation system na dinevelop nila kasama ang Finland. Katatapos lang sumali ng Finland sa NATO matapos manatiling neutral ng 75 taon, mayroon silang 800 milya na border sa Russia at dekadang karanasan sa Arctic warfare.
Sasali rin ang destroyer ng Germany sa 9K exercise ng Canada. Ito ang unang beses na makikilahok ang Germany sa pinakamalaking Arctic military operation ng North America. 2,200,000 personnel mula sa 6 na bansa ang mag-iensayo ng depensa sa Arctic territories. Ang senaryo ay kung sakaling masakop ng kaaway ang mga strategic islands, pero ito ang tunay na nakataya rito. Ang Arctic ay may tinatayang 13% ng mga hindi pa natutuklasang oil reserves at 30% ng natural gas ng buong mundo. Habang natutunaw ang yelo, mas nagiging madali itong ma-access. Bumubukas na rin ang mga bagong shipping routes. Ang Northern Sea Route ay nakakabawas ng 40% ng biyahe sa pagitan ng Europe at Asia. Pero inaangkin ng Russia ang buong kontrol sa daanang ito. Sumali na rin ang China sa kompetisyong ito. Idineklara nila ang sarili nila bilang Near Arctic State kahit 700 milya ang layo nila mula sa Arctic Circle. Ngayon, nagpapatrol na rin ang mga icebreaker ng China sa mga tubig na iyon kasama ng mga barko ng Russia. Binabago ng deployment ng Germany ang buong Arctic strategy ng NATO. Dati, tanging United States, Canada at Norway lang ang may seryosong presensya sa Arctic. Makikitrain din ang Baden-Württemberg kasama ang mga bagong Arctic patrol vessels ng Denmark. Kontrolado kasi ng Denmark ang Greenland at Faroe Islands, mga mahalagang lugar para bantayan ang galaw ng Russia. Ayon sa intelligence reports, nag-deploy na rin ang Russia ng mga S-400 air defense systems sa kahabaan ng Arctic coast nila. Kayang magpabagsak ng mga system na ito ng eroplano mula 400 kilometro ang layo. Ang destroyer ng Germany ay may dalang SM-2 missiles na dinisenyo para sirain ang mga ganitong air defenses at ito ang unang pagkakataon na gagamitin ang mga sandatang iyon sa Arctic conditions. Matindi rin ang haharapin ng crew. Sa Arctic winter, umaabot sa 20 oras kada araw ang dilim. Pwedeng masira ang mga electronic systems bigla dahil sa sobrang lamig. Pero hindi lang ito basta isang mission para sa Germany. Nag-anunsyo sila ng plano para sa permanenteng Arctic naval rotation simula sa susunod na taon. Isa ito sa pinakamalaking strategic shift ng Europe mula noong Cold War. Iniiwan na ng Germany ang dekada ng pagiging maingat sa militar para harapin mismo ang mga banta. Darating na ang Baden-Württemberg sa Arctic sa susunod na linggo at kung ano ang mangyayari pagkatapos nun, yun ang magpapasya kung mananatiling tahimik ang Arctic o magiging susunod na flashpoint ng militar sa mundo. Samantala, isang nakagugulat na hakbang ang ginawa ng Saudi Arabia matapos nilang itulak ang pagtaas ng oil production na 4 na beses na mas malaki kaysa sa gusto ng Russia. Ang galaw na ito ay nagbabanta na pabagsakin ang kita ng Russia sa langis sa pinakamasamang oras para sa kanila. Nangyayari ito habang hirap na hirap ang Russia dahil sa mga Western sanctions at ang langis nila ay ibinebenta na sa napakababang presyo. Pinapalakas ng mga bansang Europeo ang kanilang mga hakbang para tuluyang ipagbawal ang pag-aangkat ng enerhiya mula sa Russia. Ayon sa isang hindi pinangalanang OPEC Plus insider, gusto raw ng Saudi Arabia na itaas ang produksyon ng hanggang 548,000 barrels bawat araw. Samantalang ang panukala lang ng Russia ay 137,000 barrels lang. Dito pa lang, malinaw na ang kwento. Sa ngayon, ang Russian Urals crude ay naglalaro sa 57 hanggang $60 bawat barrel, $25 na mas mababa kaysa sa international prices. Pero bakit biglang tatalikuran ng Saudi Arabia ang OPEC Plus partner nilang Russia ngayon? Sa loob ng maraming taon, magkasama silang nagpuputol ng produksyon para mapanatiling mataas ang presyo ng langis. Simula pa noong 2016, nagtutulungan na sila para kontrolin ang global oil market. Pero ngayon, unti-unti na itong gumuho. Tahimik na tinaasan ng Saudi Arabia ang produksyon nila ng 1,000,000 barrels bawat araw mula pa noong Hunyo at ginawa nila ito nang hindi ina-announce sa publiko. Habang ang Russia naman halos hindi na kayang magtaas ng produksyon kahit gusto nila dahil wasak na ang oil infrastructure nila dahil sa mga Western sanctions. Dahil sa kakulangan ng kagamitan, hindi kayang sabayan ng Moscow ang pagtaas ng produksyon ng Saudi Arabia. Ayon sa isang hindi pinangalanang impormante ng Russia, hirap daw silang magtaas ng produksyon dahil sa sanctions. Natatakot din silang kapag tumaas ang produksyon, baka tuluyang bumagsak pa ang presyo ng langis. Kinumpirma ni Saudi Energy Minister Khalid Al-Falih noong nakaraang buwan na totoo ang mga tahimik na pagtaas ng produksyon. Ayon sa kanya, sabay na nagtaas ng produksyon ang Saudi Arabia, Russia, UAE at Iraq. Pero mas malaki pa raw ang gusto ng Saudi. Tila iniwan na nila ang dati nilang unofficial target na $100 per barrel. Para sa kanila, mas mahalaga ngayon ang market share kaysa mataas na presyo.
Plano ng Saudi na magsimula ng paunti-unting pagtaas ng produksyon kada buwan simula Disyembre ngayong taon. Target nilang makapagdagdag ng 1 milyong bariles kada araw bago matapos ang taon. Direktang tinatamaan ng estratehiyang ito ang ekonomiya ng Russia. Ang kita kasi sa langis ang bumubuhay sa operasyon ng militar at gobyerno ng Moscow. Kamakailan umabot sa $85 per barrel ang Brent crude prices pero babala ng mga analyst dahil sa volume strategy ng Saudi, maaari itong bumaba ng mas mababa pa sa $70. Para sa Russia, isa itong malaking sakuna. Bawat pagbaba ng $10 sa presyo ay nangangahulugang $1 bilyong na nawawala sa kita nila bawat taon. At sa timing ngayon, ito ang pinakamasamang panahon para sa Kremlin. Sobrang taas na ng gastos ng Russia sa depensa para lang mapanatili ang mga kampanya ng militar nito. Samantala, matagal nang pinipilit ng United States ang OPEC Plus na magtaas ng produksyon. Gusto ng Washington na bumaba ang presyo ng gasolina at mabawasan ang kita ng Russia sa langis. At mukhang handa ang Saudi Arabia na gawin pareho. Ginagamit nila ang pressure ng Amerika bilang takip sa sarili nilang strategic goals. Pero hindi lang ito tungkol sa ekonomiya, ito rin ay laban sa kapangyarihan sa loob mismo ng OPEC Plus. Matagal nang nagkakabanggaan ang Russia at Saudi Arabia. Noong 2020, nagkaroon pa sila ng price war na nagpabagsak sa oil market sa buong mundo. Noon, tumanggi ang Russia sa plano ng Saudi na bawasan ang produksyon. Bilang ganti, binaha ng Saudi ang merkado ng langis. Dahil dito, bumagsak pa nga ang presyo ng langis sa negatibo sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Ngayon, hawak na ng Saudi Arabia ang lahat ng baraha. Kaya nilang magtaas agad ng produksyon habang ang Russia ay halos nasa maximum capacity na. May dagdag na kapasidad ang Saudi na hanggang 3 milyong bariles bawat araw, samantalang ang Russia ay wala nang mapipiga. Ito ang nagbibigay sa Saudi Arabia ng leverage para diktahan ang kondisyon. Dagdag pa rito, mas humihigpit ang European sanctions. Nanawagan ng Belgium at Netherlands ng dagdag na pagbabawal sa pag-export ng Russian fuel gamit ang EU infrastructure. Dahil dito, mas kakaunti ang pwedeng bentahan ng Russia at napipilitan silang magbenta sa mas mababang presyo. Ayon sa mga insider ng OPEC Plus, tumitindi na ang tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang miyembro. Noong 2020, ang huling malaking banggaan nila ay nauwi sa walang habas na pagtaas ng produksyon. Babala ng mga analyst, mukhang inuuna na ngayon ng OPEC Plus ang market share kahit bumaba pa ang presyo. Ang tunay na pagsubok ay darating sa fourth quarter kapag bumagal ang demand sa Northern Hemisphere. Nang tanungin tungkol sa planong magtaas ng produksyon, sinabi ng press office ng OPEC na wala silang balak na magtaas ng 500,000 barrels per day. Ang tahimik na pagtaas ng produksyon nitong summer ay nagpapakita ng ibang kwento. Para sa Russia, lahat ng opsyon ay sablay. Kung tatanggapin nila ang agresibong pagtaas ng Saudi, babagsak ang kita nila. Kung lalaban naman sila, delikado silang maulit ang price war na hindi nila kayang panalunin. Ang epekto nito ay lagpas pa sa oil market. Kapag lumiit ang kita ng Russia, mas kaunti ang pondo para sa military operations at mga programa sa loob ng bansa. Mauuwi ito sa mahihirap na desisyon tungkol sa paglalaan ng kanilang mga resources. May kailangang isakripisyo kapag natuyo ang pera mula sa langis. Ang hakbang ng Saudi ay nagbabago ng takbo ng global energy politics. Ipinapakita nila na sila ang may kontrol habang unti-unting napupunta sa economic isolation ang Russia. Ang tanong na lang ngayon, hindi kung babagsak ang kita ng Russia sa langis, kundi gaano kabilis at gaano kalalim ang pagbagsak nito.